Welcome ulit mga kasulit. Pagpasensya nyo na mga kasulit, medyo natagalan ako mag-upload ng video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Kasi medyo na-busy lang ako at marami na akong ginawa. At wala pala tayong masyadong na-review yung mga item kasi wala ding budget. So yan, pagpasensya nyo na. So eto na, nandito na tayo sa panghuling video nitong ating repair and restoration video nitong ating nabiling e-trike. So yan na siya, functioning na siya at meron na sinyang battery. Yung temporary battery yung ginagamit ko muna dito ay yung sa aking electric kick scooter ngayon. So yan na siya mga kasulit. Okay na yung pintura, brake. Okay na rin yung brake kasi pinalitan natin yung front brake niya. So yan. Yung pintura okay na rin yung mga pintura niya. At ito lang yata hindi ko nalagyan ng pintura masyado kasi naubusan na ako ng pintura. Pero okay lang. Top box lamang lang niya siya. So tulak natin ng konti. So yan. So ito sa likod. Nalaglay ko lang pala ng temporary yan, Isuzu. Yan ay Sukyu yata yun, yung kanyang brand nitong e-bike na to. So nilagay ko lang electric, overtake please, category L2A, 25 kph. Yan. Kasi talaga yung speed lang yan talaga niya nito ngayon 25, nasa speed 2. Kung sa speed 3 medyo minsan naglalaro siya ng 27 km per hour. So yan. So yung battery niya ngayon na ginagamit ko ay eto. So naggumawa lang tayo dito ng battery compartment niya. So ito niya yung battery compartment. Tanggalin ko muna tong charger na to. So yan, yung battery compartment. Yan yung battery. Medyo maliit lang kasi 20 amp lang yan. Power na 48 volts. So yan. So meron ako dito ang mga battery indicator. Na-review ko rin to. Makita niyo dito sa aking YouTube channel dito. At pinalitan ko na yung mga wire na dito ng malaking XT connector. So itong XT90 connector. So yan, para i-power yung e-trike. So yan, dito na yung power. At yan, yung pintura okay na rin. Yan na yan. So ito yung total na nagastos ko nitong e-trike na to. So ilagay ko, explain ko siya dito. So ito nga siya ngayon. Yung e-trike, nabili ko siya ng 7,000 pesos. Sira yung battery, sira yung mga brake pad, na malikabok lang siya. Ilagay ko na lang dito sa description kung makikita nyo kung pinaka first video ko dito. So nabili ko siya ng 7,000 pesos. Yan. At binenta ko naman yung battery at saka charger niya. Yung battery lumubo na, sira na. So nabenta ko siya ng 1,000 pesos sa junk shop. Yan, sa junk shop. At yung charger niya na 60, para sa 60 volts, binenta ko rin ng 500. So total niya ay 5,500 yung ginastos ko dito. So sa parts naman, kasi yung pagdating niya sa atin dito, so maraming sira. Sira yung brake master, yung dalawang brake master, yung brake sa front, sa harapan, at sa dalawang brake sa likod. So ito yung ating nagastos niya, ating almost all yung ginastos natin dito para lang sa mga brake sa safety. So ito siya. So yan, brake master ng caliper. So binili natin one piece 12.7 mm repair kit piston para yan dito. Yan dito. Nagkakalaga ng 15 pesos. At yung 1 pieces na 16 mm repair kit sa brake piston para siya dito. Kasi yung brake piston niya kakaiba. Mas malaki yung kanyang brake piston. So nahirapan akong bilhin. Nabilin ko lang siya sa Shopee ng 79 pesos. So sa China pa yan.
And ito, brake pad para sa likod. Yan, para sa likod. Yan, dalawa yan. So, 2 set ng brake caliper ng Wave XRM 35 so dalawa 70 pesos. And 2 pieces ng 2 set ito, 2 set ng 2 pieces pala ng sight glass lens brake master, 2 set yan per pack. So 80 pesos. Yan itong dito. Yan kasi yung nandito yung una, sira talaga to, basag. So yan, 80 pesos. So next naman is yung brake caliper repair kit Smash Shogun Fury. Yan yung mga nakita ko na compatible dito. So 50 pesos, dalawang set. Magkabilaan dito sa kabila. Magkabilaan. So yung presyo ay mabot ng 100 pesos. Saka yung para ikabit yung brake pad, bumili ako ng ito 5 pieces pin na M6 by 55 thread 24mm, 5 pieces per pack, socket, bolt. So 110 yan, 110 yung presyo. So yan yung pagkabit ko doon sa may brake caliper. Tapos yan, brake fluid para nasa yan, brake master para sa brake. So 50 pesos per bottle, dalawang bottle yung bili ko, 150 ml at 100 pesos. At ito naman yung pinakamahal dito ng parts na nabili ko dito para lang sa mga brake is yung SkyDrive, isang SkyDrive 125 caliper brake para yan sa front. Nagkakalaga ng 250 pesos. So ito yan, ito. Kasi yung original niyang brake caliper, yung piston ring niya dun, wala na, sira na. So di na pwedeng palitan ng repair kit kahit anong gawin dun. So yan, naglagay na ako ng bracket kasi kakaiba, hindi kasi ito nagmamatch sa kanyang bracket sa para may pasok dito. So yan na lang yung ginawa ko. Yan. Okay rin. Maganda rin siya kasi solido rin yung brake. Kapit na kapit. Ganun din dito sa akin mga repair kit. Yan. Dalawa yan hanggang sa kabila. So yan. So yan yung nagastos ko. Mostly all lang talaga sa brake. Sa brake. Kasi yun lang yung problema. So sa mga hose naman, okay naman kanyang mga hose. Tinanggalan ko lang yung parang goma dito kasi nag-crumble na siya eh. Natatanggal na lang. So hinayaan ko na lang ganyan. Okay pa naman, walang leak. Walang leak lahat. Walang leak motor. Okay. Walang tagas ng sa ilalim, walang mga tagas. Then, yun, yung pinuntura ko na lang yung buong chassis at yung pagpalit natin ng tawag nun, yung compartment sa loob. So, about naman sa pintura, so ito yung pintura na nagastos ko. So, pintura. Ito yung unang nagkamali ako pagbili. Kasi yung unang nabili ko, yung samurai paint na 55 fluorescent orange. So 285 din na, mahal din yun. Nagkamali ako dito kasi hindi nagmatch yung color. So pinalitan ko siya ng samurai paint 115 light scarlet orange. So nagmatch siya sa original niyang color na scarlet orange. So yan. Ito nga, meron akong naiwan, hindi ko na pinturahan eh. Pero hupas na yan. Hupas na po, hindi na yung kuha ng kulay niya. Then, at yung mga black naman dito, yan, yung mga pintura niya, mga itim-itim na yan. Yan, to, itim. Yung ginamit ko dyan ay, ito, 2 pieces can ng champ. C102 polish black. So, hindi na ako lagay pa ng clear coat. Makikita nyo, yan. Yan, hindi na ako naglagay ng clear coat. Medyo malikabok nga eh. Yan. So, kasi makimtab na siya. Kasi polish black kasi siya. So, local to store lang to, hindi sa online. Yung iba dito sa online na kayo ng Bosni at yung iba. Ito meron naman sa local. So, medyo normal lang ata dito. So, yung after kong lagyan ng pintura, yan. Nilagyan ko siya ng clear coat na Bosni number
190 clear. So presyo niya ay 92. Yung black pa lang champ ay 125, 115 pesos dalawa. So ito yung total price niya. At yung mga other parts na lang dito, kasi lahat na ito lahat nito ay original pa, sa kanyang original pa talaga. Yung mga ilaw, brake, pindutan, yan. Okay pa yan lahat. Gumagana pa yan. Pito, yung ito lang yata yung pinalitan ko dito, yung push button, ito yung reverse nya. Ngayon nilagay ko na lang ng switch. So yan, ito mga original, ito ganun din, okay pa yan. Itong mga switch ng speed, okay pa yan, gumagana lahat. Itong horn, ganun din. Yung mga ilaw, gumagana. Pero papalitan kasi yung mga ilaw yan kasi mga bulb kasi yan, hindi LED, medyo mainit at saka hindi masyadong maliwanag. And ito pa lang yung binalitan ko, yung LED lights na H4 2 beam. Nabili ko sa Shopee ng 124 pesos. So yan, dito. At yung tatlong pito para sa lalagyan ng hangin. Yan. So ito, original pa to lahat. Yung gulong, original pa. Medyo parang sumisingaw, pero hindi ko lang alam. Hindi ko pa nakikita kasi na mayroong tumatagas. Baka lang yata sa pito. Papalitan ko pa kasi yung pito. So yan. Yung mat pala niya dito, hindi ko na ginamit kasi matigas na. Papalitan ko na lang ng ibang mat. So yan. Yung remote, yung controller niya, meron naman akong extra controller. So yan. So ito yung total talagang nagastos ko. Lahat-lahat na to. Yan. Lahat-lahat na nagastos ko, mga hindi pa kasama na rin, baka kasama na rin dito yung mga shipping, yung iba dito. Kasi kung binibili ako dito, puro naman to sa isang tindahan lang yung iba. So mga total gastos ko dito ay yan, 7,500. Ito. Almost working na siya, gumagana na. At meron na lang ako ditong papalitan. Katulad nito, yung gauge niya. Kasi medyo analog. Yan, analog At bumili na ako. Ito, bumili ako. Pero ang problema, hindi mag-compatible sa kanyang wirings. Kasi yung mga wire dito, input positive. Kasi dito mga negative yung kanyang mga cut off. Yan. Kasi lahat ata buong harness papalitan ko, maliban lang sa harness para sa mga controller. Sa harness ng mga ilaw at signal, yan yata yung mahirapan akong palitan. Kasi iba kasi yung kanyang cut in ng relay, nasa negative lahat. Yan. Yan, lahat niyan mga negative. Kasi meron nga ako nilagay ditong isang ilaw na 2 lights. Pag nilagay ko dito, hindi gumagana. Buong ilaw talagang hindi gagana pag kinabit ko yung isang LED na binili ko dito. So medyo yun lang yung problema. About para sa pag-charge nito, kasi yung ginagamit ko yung aking electric scooter battery. So ito siya na nalagyan ng charger. Yan. Yung gagamitin ko iba na. Ang gagamitin ko, saan ba yun? Ito. Ito yung gagamitin kong charger. So iba yung pin niya. Yan yung pin niya. Yan. So ito yung gagamitin ko pin pang charge. Kasi yung gagamitin kong voltage is just only 48 volts para magmat lang siya dito. So one charger for 2 vehicle, dalawang sasakyan. So yan. About sa speed, yan 25 kilometers o minsan naglalaro sa 27 kilometer. So yan na siya. So working condition na siya. Battery na lang yung talagang kulang kasi minsan nililipat ko yung battery, lilipat ko doon. Ilipat ko dito, balikat ko doon. Pero hindi naman masyadong ginagamit ko ito kasi ngayon, alam mo naman, may nagka-problema sa Maynila
na naghihigpit na sila ng mga e-trike or e-bike. So ayun, nandito naman ako sa probinsya, medyo hindi pa naman dito strict. Ito lang muna ang ginagamit ko, yung electric scooter. So yan guys, so mag-update na lang ako dito ng mga ibang mga accessory o review natin dun sa dito sa ating channel, sa mga ibang ilalagay ko dito. Kasi gagamitin ko lang man ito para lang dito. So yan guys. So dito ko na itatapos yung medyo matagal na. Umabot na tayo ng 15 minutes sa pag-explain ko nitong total lahat ng ating nagastos at panahon repair. Ito. Maglalagay na lang ako din sa description ng lahat ng mga video nito ng ating pag-umpisa hanggang dito sa matapos natin itong i-repair and restore itong ating e-trike. So salamat guys. Hinta na lang tayo ng mga bagong review din ating video dito. Medyo nabibiso lang kasi ako dito kasi inayos pa kami yung bahay namin. Kita nyo, yan, ginayos pa. Nandito nga yung mga semento, inaayos yan. So yan, medyo makalat pa nga dito. So hindi ko na lang maglalagay ng video dito na ginagamit ko kasi medyo mainit ngayon. So guys, salamat sa panonood. You can like, share, and subscribe to my channel para sa ating susunod na mga repair and review video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Babu!